Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Huwebes, June 6, 2024. Ako si Barbie Mulak at ito ang Balitang A to Z. Ang kanyang katawan po ay cremate. Lalaking tinorture umano sa Pogo Hub at Scam Farm sa Porac. Patay na ayon sa PAOK. Baka umabot sa punto na hindi na natin makokontrol itong mga ito, sila na ang kokontrol sa gobyerno natin. Galamay ng mga iligal na Pogo syndicates, umabot na sa mga politiko, pulis at iba pang opisyal ng gobyerno ayon kay Senator Sherwin Gatchalian. Higit 9 bilyong pisong halaga ng droga nasabat sa 13 Martires sa Cavite, winasak ng PIDEA. Sikat na waterfall sa China, peke ayon sa mga turistang netizen. Tubig galing raw sa linya ng tubo. Meet Denden sa ating kakaiba segment, pusang hindi marunong magmeow. Kilalanin. I am super delighted to be joining Madame Tussauds. At sa ating balitang showbiz, Tony Award-winning actress Lea Salonga magkakaroon na ng sariling wax figure sa Singapore. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Umabot na sa hanay ng mga politiko, kapulisan at iba pang opisyal ng gobyerno ang galamay ng mga pogo at scam firms. Ayon kay Senator Win Gatchalian, nakakakilabot anya na pinaghahatian na ng mga lokal at dayuhang sindikato ang mga teritoryo ng pogo sa bansa. Sa latest naman na ni-raid na Pogo Hub sa Porac, Pampanga, posibleng patay na ang dayuhang trabahador na nakunan ng video habang tinotorture. Ayon yan sa PAOK. Narito ang ating balitang A to Z. Patay na at posibleng hindi na makikita pa ang katawan ng lalaking trabahador na nakunan sa video na tinotorture sa loob mismo ng iligal na Pogo Hub sa boundary ng Porac at Angeles, Pampanga. Ayon yan sa report na natanggap ng Presidential Anti-Organized Crime Commission. Ang torture video na ito ay naging basihan ng search raid ng PAOK sa compound ng Lucky South 99 Outsourcing Incorporated nitong June 4. So amin pong hinahanap ang kanyang katawan, pero kami rin po ay nakatanggap ng report sa kasamaang palad ang kanyang katawan po ay cremate. Ayon sa PAOK, 158 na dayuhang trabahador at 36 na Pinoy ang na-rescue mula sa Pogo Hub. Isang foreign worker naman ang nakatakas ngayong araw. Karamihan ay mula sa mainland China, habang may ilang mula Vietnam, Malaysia at Myanmar. Kumpirmadong ang ilan ay kinidnap para sa pilitang pagtrabahuhin sa scam farm. At ang modus, kung hindi maaabot ng empleyado ang kota, saka sila tinotorture. Ayon sa mga Chinese nationals dito sa buong Pilipinas na nagtatrabaho sa iba't ibang mga gaming industries, ito daw pong Lucky South 99 na kung tinatawag nila sa kanilang parlance na Park 3, Park 3, ito daw po ang pinakatalamak, pinaka-prolific, pinakamasamang pinakamasamang illegal na pogo at scam farm pagdating sa kidnapan at patayan. Agad namang sinibak sa pwesto ang hepe ng Porac Police Station. As to the level po ng accountability and responsibility, how come itong scam farm po na ito ay nagtutuloy-tuloy pa pong ng operation in the absence po of the license to operate. Naunsyami ang June 4 PAOK raid sa Mega Pogo Complex matapos bawiin ni Malolos RTC Branch 14 Judge Maria Belinda Rama ang naunang search warrant dahil umano sa kakulangan sa detalye nito. Samantala, si Senator Sherwin Gatchalian kinakabahan na sa lumalalang problema sa Pogo. Kinilabutan ako dahil nga na-confirm ng ating mga intelligence agency yung kinakatakutan natin na lumalalim na yung ugat nitong Pogo. Ayon kasi sa intel ng pamahalaan, umabot na ang impluensya ng Pogo sa mga politiko, kapulisan, immigration at iba pang sangay ng gobyerno. Itong Pogo, meron siyang seating capacity of more than 1,000
agents o 1,000 na trabahador. Pero nahuli lang 140 plus because apparently nung nag-file ng search warrant ang PAOK, meron nag-tip dito sa mga operator. So, ang kutob ko dito, hindi lang enforcement agency, pati judiciary, meron na silang mga tao. Mas nakakatakot rin anya na umaanib na ang international crime syndicates sa mga lokal na sindikato. Kaya panawagan niya kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at sa National Security Council. Ideklara na bilang banta sa pambansang seguridad ang buong pogo industry. Itong mga sindikato na ito, mayroon din silang mga teritoryo-teritoryo no? At hinahati na nila yung Pilipinas ngayon sa ito teritoryo mo, ito teritoryo mo. No? Baka umabot sa punto na hindi na natin makokontrol itong mga ito, sila na ang kokontrol sa gobyerno natin. Una nang sinabi ng PAOK na dambuhala ang hamon ng pogo sa bansa dahil sa mahigit 100 na illegal na pogo. Apat pa lamang ang nasasawatan ng pamahalaan sa ngayon. Samantala, naniniwala si Senator Sherwin Gatchalian na hindi maaprubahan ang apela ni Bamban Tarlac Mayor Alice Guo na baligtarin ang ipinataw na 6 na buwang suspension nito sa pwesto. Sa motion for reconsideration na inihain ng kampo ni Guo sa ombudsman ngayong araw, sinabi nitong hindi trabaho ng alkalde na bantayan ng mga aktibidad sa naturang pogo na siyang nakatilik sa likod lang ng munisipyo. Ibinaling rin ni Guo ang sisi sa PAGCOR na siyang nagbigay ng lisensya sa Zone U1. Pero ayon kay Senator Win, lumilitaw ang aktibong partisipasyon ni Guo sa pamamalakad ng nahuling pogo hub sa Bamban. Present raw kasi ang pangalan ni Guo sa mga dokumento. Zone U1 had a PAGCOR license. Kaya nga nag-issue siya ng mayor's permit. And I am submitting that to the Office of the Ombudsman to show the office that wala naman siyang choice kundi i-grant yung mayor's permit eh. How would she know na may illegal activities doon? Hindi trabaho ng mayor na pumasok doon maya't maya o mag-inspect doon. Of course, sasabihin niya na wala siyang connection, pero based on the kwento niya yan eh. Malinaw kasi yung mga dokumento, Sally. Yung letter of no objection, nakapangalan sa kanya. Yung application ng Hongsheng, nakapangalan sa kanya. Yung building permit, siya ang applicant. Lahat ng mga iba't ibang permit, siya yung applicant. Yung Baofulan, siya yung may-ari. Winasak ng Philippine Drug Enforcement Agency ang higit 9 bilyong pisong halaga ng iligal na droga sa Barangay Aguado 13, Martires City, Cavite. Gamit ang thermal lysis, sinunog ang lahat ng nasabat na iligal na droga at iba pang ebidensya. Mula yan sa iba't ibang operasyon nang sa gayon ay hindi na ito magamit sa iba pang aktibidad. Kasama sa mga sinira ang mahigit 1.2 na tonelada ng shabu na nakumpiska sa isang checkpoint operation sa Barangay Pinagkurusan, Alitagtag, Batangas. Tiniyak naman ng PDEA na patuloy ang kanilang pagsugpo sa iligal na droga sa bansa. Bukas ang Pilipinas na magkaroon ng payapang pakikipag-usap sa China kaugnay sa mga isyu sa West Philippine Sea. Ayon sa Department of Foreign Affairs, nagpaplano ang bansa na magsagawa ng dialogo sa China. Kasunod yan ng naging insidente kung saan inagaw at inihagi sa dagat ng Chinese Coast Guard ang mga pagkaing padala sana para sa mga tropa sa Ayungin Shoal. Naghain na rin daw sila ng panibagong diplomatic protest dahil dito. Well, we'll see what we can do in order to maintain our sovereign rights, but we're always open to talking with China and other countries on how we can manage our disputes. We're planning to. When, sir? Soon. No plans to visit China? Huh? No plans to We'll visit talk with China? them. If we meet them, we'll most likely be here. Mahigit 2 milyong Pilipino ang walang trabaho sa bansa nitong Abril na mas mataas pa kumpara sa unemployment rate noong Marso. Kaya ang ilan sa ating mga kababayan kailangan ng doble-dobleng sideline para lang mabuhay. Samantalang ang iba naman sa abroad nagbabakasakali. May balitang A to Z si Ace Cruz.
tumaas sa 2.04 milyon ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho sa bansa mula sa 2 milyon noong Marso. Pumalo na sa 4% ang unemployment rate mula sa dating 3.9%. Ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA, 2 sunod na buwan nang tumataas ang bilang ng unemployed dahil sa paghina ng demand sa mga manggagawa, partikular sa sektor ng agrikultura bunsod ng El Nino phenomenon. Nakita natin yung production natin ng first quarter sa crops in particular bumaba. So pwede na dahil sa impact nung El Nino, because the production was lower, you have that decrease also in employed. No? Bukod sa sektor ng agrikultura, dumami rin ang walang hanap buhay sa sektor ng food service and accommodation, construction, transportation, manufacturing at iba pa. Si Luz Viminda, 3 buwan nang naghahanap ng trabaho sa Maynila mula nang lumuwas mula sa Cagayan Valley. Hindi naman anya po pwedeng magtagal nang walang pumapasok na kita lalo't may 3 anak siyang binubuhay. Kaya't kung wala anyang mahanap na mapapasukan dito sa bansa, susubukin ni Luz Viminda ang swerte sa abroad. Nag-apply ko sa sa DH sa Singapore kasi free naman yung transient ko. Walang makakain ng mga pamilya ko, sir. Kailangan magpursiging magtrabaho. Ang iba naman, pinipili maghanap ng dagdag pagkakakitaan katulad ni Philip na attendant sa gasoline station pero sumasideline bilang delivery rider. Suporta lang din sa kasi kung may asawa ko, parang kulang pa dito. So may target ako, yung mga minimum lang din ako. Okay na ako. Dahilan para tumaas din ang bilang ng mga underemployed Filipinos o yung may trabaho pero kailangan pa ng karagdagang pagkakakitaan. Ayon sa labor group na Free Workers United, lubos na nakababahala ang paglobo ng bilang ng mga walang trabaho sa bansa kahit marapat anilang maglaan ng 100 bilyong pisong stimulus fund ang ating gobyerno para naman sa mga MSMEs at agriculture sector, gayon din ang pagtataas ng arawang sahod sa 150 pesos. Tiniyak naman ng National Economic Development Authority o NEDA na patuloy ang kanilang ginagawang hakbang para magbukas ang karagdagang high-paying jobs at upskilling sa workforce ng bansa. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Hindi hadlang ang edad para tapusin ang pag-aaral. Yan naman ang pinatunayan ng 67 taong gulang na ginang sa South Cotabato matapos matagumpay na magmarcha at makapagsuot ng toga. Gumraduate si Dominga Malinog sa kanyang junior high school sa ilalim ng Alternative Learning System ng Department of Education. Proud naman ang ALS teacher at mismong anak niya na si Wilfred Malinog sa ipinamalas na sigasig ng kanyang ina na makabalik sa pag-aaral sa kabila ng edad. Good job po at congratulations sa Nanay Dominga. Susunod, kilalang waterfall sa China. Umano'y peke, batikot sa social media, bumuhos. At magbe-20 pesos na nga ba? Isinusulong na 20% cut o bawas sa taripa, magpapababa umano sa presyo ng imported na bigas. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Road to 20 pesos kada kilo na nga ba ang bigas sa Pilipinas? Ikinatuwa ng ilang mambabatas ang isinusulong na 20% cut o bawas sa taripa. Para yan sa mga imported na bigas na nila kalaunan may 5 hanggang 6 na pisong bawas sa presyo ng sa mga pamilihan. Pero ang giit ng grupong Sinag, tila pauso lamang ito ng gobyerno dahil wala naman raw garantiya na may epekto ito, lalo at hindi stable ang presyo ng bigas sa international market. May Balitang A to Z si Kim Salinas. Going to be less by 5 to 6 pesos. Ipinagmamalaki ng mga mambabatas ng 19th Congress ang posibleng tapya sa presyo ng bigas sa Pilipinas sakaling tuluyan ng maipatupad ang pagsusulong ng 20% cut sa taripa ng mga imported na bigas. Hindi na lang all of government approach but all of nation approach. Kaya in-anticipate natin po yung the announcement of the executive order reducing tariffs on rice products.
and this will afford savings, to all the consumers. Sa katunayan, nagpulong na ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan tulad ng DTI, BOC at Department of Agriculture ukol sa pagpapatupad nito sa bansa. Private sectors, supermarkets, mga kilalang supermarkets, we met earlier in preparation doon sa expected na pagbaba ng presyo ng bigas because of these pagbabawas sa tariff ng mga imported na bigas. Nariyan naman daw ang Department of Trade and Industry para mag-monitor at matiyak na magbibinipisyo rito ay ang mga consumer at hindi ang mga wholesalers. Gayunpaman, tutol naman dito ang grupong Sinag bukod sa tila pauso lamang umano ito ng gobyerno, wala raw garantiya na maisasakatuparan ito lalo't nagbabago ang presyo ng bigas sa pandaigdigang merkado. Walang guarantee, no? Kasi pwede naman itaas ng exporting country. Hindi tayo pabor, no? Mag-appeal pa rin tayo kay Presidente para at least ma-retain yung 35% tariff. Yung collection na para sa magsasaka mawawala. Around 15 billion ang nakikita namin mawawala kung ibababa yung tariff. Giit pa ng Sinag, ang Pilipinas, mas konting magsasaka ang magtatanim dahil dun sa pagbaba ng tariff, pwedeng mangyari na mas malaki ang i-import natin, so itataas din nila yung presyo. Pero sagot dito ng gobyerno, Tuloy-tuloy pa rin yung protection of our farmers through subsidies and of course support. There's nothing to worry there. And the farmers will always be protected. Binibigyan din natin ng mga certified seeds yung ating mga farmers. Meron din tayong ongoing na binibigay na rice farmers financial assistance through RCEP. Bagamat hindi pa ito na ipapatupad, nais ng Kamara na maisagawa ito sa lalong madaling panahon. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Nasa alert level 2 pa rin ang Bulkang Canlaon. Kaya naman simula Biyernes, June 7, magpapatupad ng curfew mula alas 9 ng gabi hanggang alas 4 ng umaga ang La Castellana, Negros Occidental. Yan ay para masiguro ang kaligtasan ng mga residente. Ito rin daw ay para ma-monitor ng maigi ang kalagayan ng lugar at ma-regulate ang mga aktibidad ng mga residente sa panahon ng kalamidad. Samantala, umagos naman ang lahar ngayong Huwebes sa 3 sa 7 pangunahing talon ng sitio Gintubdan sa La Carlota, Negros Occidental. Mula sa dating malinaw na tubig ng Abaga Waterfalls, napalitan ito ng kulay abong putik nang rumagasa ang lahar 3 araw matapos pumutok ang Mount Canlaon. Nagkaroon din ng lahar flow sa Capid Falls at Busay Oro Falls. Kasunod dito, nag-abiso ang La Carlota City Water District sa mga residente at komunidad, partikular na sa Barangay Araal at San Miguel na mag-ipon ng malinis na tubig. Ito ay bilang paghahanda sa posibleng water interruption at contamination dulot nga ng pagragasa ng lahar sa mga waterways. Kumpiyansa ang Department of Justice na mayroon silang malakas na ihahaing kaso at mga testigong ihaharap laban kay Gerard Raymond Yu, ang suspect sa Ayala Road Rage noong May 28 na ikinamatay ng isang matandang lalaki. Iniutos si Justice Secretary Crispin Remulla sa mga government prosecutor na masusing-usigin si Yu sa kasong kinaharap nito. Kasunod ito ng naging desisyon ng Makati Prosecutor's Office na sampahan si Yu ng kasong murder at paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Masa naman si Remulla na magsisilbing paalaala at aral ang insidenteng ito sa lahat ng motorista. Pamilyar ba kayo sa sikat na Yuntai Waterfall sa China? Ayon sa kumakalat na video online, peke raw ang version nito ngayon. Bumuhos nga ang batikos ng netizens dahil base sa video ng isang turista na galing lang doon ay may nakalinyang tubo kung saan nagmumula ang tubig ng 340-meter tall na waterfall. Paliwanag naman ng mga operator ng Yuntai Mountain Park, gumawa lang sila ng pag-enhance dahil sa panahon ng tag-init,
para walang turista na madismaya kung bibisita at kakaunti lamang ang madadat ng tubig. Ang naturang talon ay itinuturing na pinakamataas sa China. Sa aming pagbabalik, mapawaw sa meow-meow ni Muning. Pusa, tunog tao nga ba ang nalilikha? At iba't ibang celebrities patalbugan sa rampahan. Sino ang mga umangat? Manatiling nakatutok, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. Deserve! Yan ang naging reaksyon ng maraming netizens para sa panibagong sorpresa ng Broadway actress at singer na si Lea Salonga sa mga Pinoy. Samantala, Vice Ganda, Hayden Ko at iba pang Pinoy celebrities hataw sa rampahan ng Bang Pineda Fashion Show. Alamin ang detalye sa Balitang A to Z Showbiz ni Lynn Garcia. Hi everybody, I am super delighted to be joining Madame Tussauds with my very own wax figure. Are you ready? Finally, it's happening mga ka-A to Z dahil magkakaroon na ang Tony Award-winning actress na si Lea Salonga ng wax figure sa Madame Tussauds sa Singapore. Sa Instagram, ibinahagi ng Madame Tussauds ang ilang behind the scenes ni Lea para sa pagdidisenyo ng kanyang wax figure. Para kay Lea, isang malaking karangalan ang mapabilang sa Madame Tussauds wax figure. When my manager said this is happening, Madame Tussauds was interested in turning me into a wax figure. Like, oh my God, it's an absolute honor and privilege to be asked. It's fantastic. Si Lea rin ang latest Pinoy celebrity na magkakaroon nito kasunod nila 2015 Miss Universe Pia Wurtzbach, 2018 Miss Universe Catriona Gray at maging si pambansang kamao Manny Pacquiao. Nakilala si Lea dahil sa kanyang mahusay na pagganap bilang si Kim sa Miss Saigon noong 1989 at kauna-unahang Pinoy na nagwagi ng Tony Awards para sa naturang production. At nito lamang 2023, nag-Broadway comeback si Lea para sa Here Lies Love bilang si Aurora Aquino na ina ng dating senador na si Benigno Ninoy Aquino. Ang tanong, ano kayang disenyo ang ihuhulma kay Lea? Abangan! More than this, congratulations Lea! Samantala, nagpasiklaban sa rampahan ang ilang celebrities sa State of Bang Fashion Show ng style and fashion designer na si Bang Pineda na ginanap sa Ayala Triangle, Makati. Malaparis fashion ng peg na sinimula ng unkabogable na pagrampa ni Meme Vice Ganda. Bumida rin ang P-pop group na BGYO. Ang hobby ni Dr. Vicky Bello na si Hayden Ko, fashion icon Heart Evangelista, Raver Cruz at marami pang iba. Layunin ni Pineda na dalhin ang nasabing fashion show international at para mas makilala pa ang husay at galing ng disenyong Pinoy. Para sa Balitang A to Z Showbiz, Lynn Garcia. Ito kakaiba talaga. Siguradong mamamangha kayo sa napaka-cute na pusa na ito. Iba kasi ang nililikha niyang tunog sa tuwing mag-iingay ito. Ang sagot na tila kahalintulad sa bumabating tao. Abay parinig nga. POV, your cat doesn't know how to meow. Hi Denden! Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari nyo itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating quote of the night ay mula sa dating presidente ng Cuba na si Fidel Castro. Naniniwala siya, kailangang kumilos para mailigtas ang sangkatauhan dahil posible pa rin ang mas maayos na mundo.
At yan, ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng balitang A to Z. Ako po si Barbie Mulak. Maging maalam, makialam. Magandang gabi sa'yo, Pilipinas!